So mga par, matapos nga po ang masamang balita na dumating kay Casimero nang binuran ng WBO Super Bantamweight si Alas sa rankings nila na siya naman sana ang pinakamalapit na rankings ni Casimero para sa isang title fight kung saan mga idol, mas malala pa ang inabot ng angas ng Pinas dahil sa lahat ng sanctioning bodies mga idol, burado na rin ngayon si Alas. Una sa WBO, ngayon sa WBA, IBF at WBC, wala na rin ang pangalan ni Casimero dito. Maski mga idol sa featherweight division o di kaya sa junior lightweight o di kaya sa super featherweight, ang kanyang lalabanan ng timbang ngayon kay Kamida, wala talagang pangalan ni Alas. Ano mo'y parang nagretero na si Casimero sa boxing sports. Ganito ang ginagawa ng mga sanctioning bodies kapag ang fighter matagal na hindi napapalaban, kaya kailangan talaga ni Alas magpakitang gilas sa kanyang next fight para mailagay ulit ang kanyang pangalan sa rankings. Samantala speaking kay Cuadro Alas mga idol, halos bukang bibig nga nito sa kanyang social media post na talagang papaldo daw siya sa laban nito kay Kamida. Bukod kasi sa hindi ganun kalaki ang pagitan sa odds nila ni Kamida, ayon sa mga boxing fans mga idol, siguradong malaki-laki daw ang tataya ni Casimero sa laban nito kay Kamida. Posible daw mga idol na tutuhanin nito ang kanyang mga sinabi na ipupustan niya daw ang malaking bahagi ng kanyang first money sa laban kay Kamida. Kung ganito ang sitwasyon mga idol, kung kikita si Casimero ng 15 million pesos sa laban nito kay Kamida, dahil ito ang rate na bayad kay Casimero sa promoter nito dati na sa Masayuki Ito, malamang mga idol, hindi bababa sa 10 million ang ipupusta ni Alas sa kanyang sarili para manalo lamang sa bakbakan na to. Sa kabilang banda naman mga idol, marami nga po ang nagbash kay Ryan Garcia matapos nito sinabi mga idol na hindi daw dapat pwede isama si Gennady Golovkin sa Boxing Hall of Fame dahil weak daw ang kanyang resume para pumasok at tawagin na legend ng boxing sports. Ano yan ni Ryan? Hindi niya naman daw sa binabastos itong si Triple G. Naniniwala naman daw siya mga idol na isa daw talaga ito sa mga superstar sa kanyang panahon, pero wala daw siya may ipagmamalaki mga idol na record na pwede ito tawagin na Hall of Famer. Longest champion lang daw sa middleweight ang pinagmamalaki nito na record. Hindi naman daw ito sumubok na bumaba o di kaya umakyat ng dibisyon para maging multiple champion. Ang pinakamalaking laban daw ni Triple G ay si Canelo Alvarez lamang, pero lahat daw ng laban nito sa Meksikano puro talo pa. Well, kung marami man ang magbabatikos kay Ryan Garcia mga idol, lalo pa sino siya para magsabi sa ganitong bagay, hindi pa naman ito naging kampiyon. Pero sa pananaw natin mga boss, marong punto din sa Ryan at hindi natin siya masisisi mga idol kung ganito ang kanya nakikita na hindi karapat dapat si Golovkin na maging Hall of Famer. Mataas kasi yung standard ni Ryan Garcia pagdating sa ganitong bagay, lalo pa dikit ito mga idol sa kanyang kaibigan na si Manny Pacquiao na umaapaw ang record na nakuha sa boxing sports para maging Hall of Famer. Pero kung tutuusin mga idol, wala talaga sa record ng basihan para maging Hall of Famer ka o kahit ilang division ka pa naging kampiyon o ilang undisputed title pang nakuha mo. Nasa kalidad yan ng kalaban mo mga idol at kung consistent ka talaga sa panalo sa kalaban mo ng mga halimaw, palagay natin yan talaga ang tunay na legendary move sa isang boxer para tawagin siya na isang Hall of Famer.